Mapagpalang araw sa ating lahat mga kasama, mga kapatid. Dito ay pinapakita ko ang preparasyon sa pagpipintura ng bahay. Ang pinagsama-samang matitibay na masilya ay ipapakita ko dito kung paano ito gagamitin at kung paano ito ipreparasyon ang konkreto. Karamihan kasi hindi nila nililihang mabuti at napakaalikabok nito. Ang alikabok kasi isa sa mga nagpapatuklap ng pintura. Isa pa, ang salubungan ng pagpapalitada. Gaya ng ipapakita ko rito na kinutkot ko, ay siguro naiwan nila o kaya naiwan yung moldings na kanilang pinapalitadahan. Ngayon, sinalubong nila ng palitada. Ngayon, pinakinis nila ang palitada. Gaya ng pinapakita ko dito, ito ang isang pinagmumulan ng pagtutuklap ng bahay. Kahit napakaganda ang iyong bahay, pag hindi maganda ang pagkapreparasyon gaya nito, hindi mo kinutkot, ay napakalaking problema nito. Yung moldings na yan o yung gilid na yan, siguro nung ikinabit yung bintana o kaya naiwan nila, sinalubong nila yung makinis na palitada. Ngayon napalitadahan ulit yung dating may palitada na makinis, yan ay hindi kumakapit. Yung manipis na kumapit dyan na purong semento. Minsan kasi pag nagpapalitada sila, halimbawa, meron silang naiwan, dinudugtungan nila ito ng palitada. Ngayon, binabara nila, hinahabol nila yung pagkapatag ng palitada. Yan ay isang mali sa mga nagpapalitada. Pag nagpalitada ka, halimbawa may naiwan ka, katkatin mo na medyo malalim para pag magdugtong ka na ng palitada, ay hanggang doon ka lang. Huwag mong hinahabol yung makinis na palitada. Kasi ang purong semento na pinalitadahan mo, pag dinamay mong pinalitadahan yon, ay manipis yung pagkakapit. Mas maganda sana kung wrap yung salubungan niya. Yun ay isa sa mga mali at isa sa mga titignan din ng mga pintor para hindi masira ang ating trabaho. Ngayon, pagpagan natin mabuti para matanggal na mabuti yung alikabok bago natin ito primeran. Ang ginamit kong primer dito ay Acrytex primer. Nakikita nyo dyan, ang Acrytex primer kasi ay kapit na kapit at pasok na pasok sa palitada. Pagkatuyo, ang Acrytex primer kasi napakatibay at napakadaling matuyo. Ito ay pwede na kaagad patungan ng Acrytex cast. Ang Acrytex cast ay isa sa mga pinakamatibay na masilya. Ito ay solvent base, madaling matuyo, at napakatigas pag natuyo. Ang Acrytex cast ay isa sa mga first class na masilya na ginagamit ko. Hindi ako gumagamit ng ibang masilya. Acrytex cast, pag natuyo yan, mas matibay pa sa palitada. Ganoon katibay ang Acrytex cast. Ang kombinasyon ko sa pagpipintura ng bahay, primer, Acrytex cast at wall putty. Pagka malalalim ang lubak, pinapasadaan ko lang na Acrytex cast 1 hanggang 2 mano, pero buong babatagan ko. Pagka mararaming lubak, ito na ang ginagawa ko para hindi ako masyadong mahirapan. Pinapatungan ko siya ng Bosney wall putty. Ang Bosney wall putty ay isa ring matibay na masilya na pwede sa labas at pwede rin sa loob. Pag malalalim ang lubak, ay ito na ang pinanghahabol ko. Kasi pag hahabulin mo siya ng Acrytex cast, ay mahirapan ka lalo na pag madalian ang project, pag mabilisan. Pero pag magagandang palitada, kahit purong Acrytex cast, mas maganda. Ngayon, ang Bosney wall putty naman, napakadaling imasilya, napakadaling ibatak, at yan din ang ginagamit ko sa mga dugtungan
Gaya ng nakikita nyo dyan, spandrel, ay pag tumigas yan, kahit na medyo maluluwang yung gap, pag tumigas yan ay napakatigas ang boss newel pati. Yan ang teknik ko sa pagpipintura ng bahay. Sa mga nagtatanong, ito na ang tanong sa mga kasagot. Ito na ang sagot sa mga katanungan nyo. Kung pwede ba sa labas ang boss newel pati at pwede ba sa labas ang Acrytex cast. Ito ay sa labas ng bahay ko ito ginagamit. At pwede rin ito sa loob ng bahay. Napakatibay, hindi ka mapapahiya sa may-ari ng bahay. Hindi mo siya makikitaan ng mga bubbles o pagtutuklap. Hindi gaya ng ibang masilya, gaya ng nakikita nyo. Hindi ko na dapat sabihin. Alam nyo na kung anong klaseng mga masilya yun, yung mga nagtutuklap. Ngayon, pagkatapos mamasilyahan ng boss newel pati, kasi pinatungan ko siya ng boss newel pati. Kailangan lihain natin ulit. Pagka magandang pagkaliha, pagpagan natin ulit mabuti. At papatungan natin ulit siya ng Acrytex primer. Para kahit na liha yung pagka-primer niya nung una, kasi hindi maiwasan, ulitin natin siya ng Acrytex primer. Para siguradong nakasealed ang konkreto. Ganyan ang gamit ng Acrytex primer. Hindi siya basta-basta mapapasukan ng tubig. Pagkatapos ma-Acrytex primer, pwede na natin itong i-flat latex para magpa-final coat na tayo. Ang flat latex ay parang primer din ito na water base. Kasi pagka Acrytex primer lang tapos magta-top coat na tayo, medyo hindi maganda yung itsura ng pagpipinis natin. Mas maganda kung i-flat latex natin ulit, kasi ang pang top coat natin dito ay gloss latex. Yan ang kombinasyon niya ng gloss latex at flat latex. Kailangan mag-flat latex ulit tayo. Huwag lang kayo maghahalo ng tubig. Huwag niyong gagayahin yung iba na hinahaluan nila ng tubig. Pwede ring haluan pero katiting lang. Pero ako halos hindi na ako naghahalo ng tubig para siguradong matibay ang pintura. Iba kasi pagka may tubig ang pintura ay humihina ang kapit at hindi siya nagtatagal. Kailangan puro para matibay. Ganon din ang gloss latex. Kailangan purong-puro din ito. Huwag tayong maghahalo ng tubig. Hindi gaya ng sinasabi ng iba na tinuturoan tayo ng mali. Kasi pag naghalo sila ng tubig ay halos napakarami para sisip-sip daw sa loob ng konkreto. Ang pagtutuklap kasi ay nasa alikabok yan. Kailangan purong-puro ang gagamitin mong pintura. Gaya ng gloss latex, hindi rin ako naghalo ng tubig dyan. Iba ang tibay ng pintura pag puro talaga siya. Yan ang final coat ko, gloss latex, hanggang 4 na mano ang ginawa ko dyan. Mas maganda kasi mas makapal, mas matibay, mas tumatagal ang kanyang kulay. Hindi siya basta-basta kumukupas. Yan ang tips ko sa inyo. Huwag kayong magtipid, lalong-lalo na sa mga ganitong preparasyon hanggang sa final. Kailangan 4 na coating o 5 coating pataas na sa inyo kung may pambudget. Mas makapal, mas matibay, iwas kupas. Hindi basta-basta kumukupas pag makapal ang pang-top coat natin. Don't forget to like, share, and subscribe. Mag-ingat po tayong lahat. Maraming salamat.